Bakit parang bumaba grades mo? Akala ko ba ikaw yung magaling? Tahimik lang siya. Hindi siya sumagot. Kasi paano mo ipapaliwanag na hindi ka naman talaga naging magaling in the first place? Na ginawa mo lang lahat para ma-please at ma-impress sila. Welcome to Silip sa Buhay Pinoy. Mga kwentong tahimik pero totoo. Ito ang kwento ni Leia, 18 years old, senior high school student. Simula bata pa siya, kilala na siya bilang magaling. Hindi niya pinili yon, pero that's how her parents introduced her to everyone. Lalo na ang nanay niya, proud na proud. Sa bawat gathering, laging may kwento. Honor student yan. Matalino yan. At sa bawat kwento na yun, may pressure na unti-unting nabubuo. Ay, ang galing naman ng anak mo. Mana sa akin. Pero sa totoo lang, hindi niya nakikita yung sarili niya na ganon. Hindi siya naturally brilliant. Masipag lang. Masipag sa memorization, repetition, effort, at doon siya kumapit. Habang tumatagal, mas lumalaki ang gap between kung sino siya at kung sino ang ini-expect nilang maging siya. Isang reunion, typical na tanong. Taas ka pa rin ba sa ranking? Saan ka magka-college? Top ka pa rin ano? Ngumiti lang siya. Pero sa loob, kumikirot. Tapos, may pinsan siyang mas bata, mas magaling, mas confident at doon nagsimula ang tahimik na comparison. Doon niya naisip, what if hindi talaga ako magaling? What if napaniwala ko lang sila? Unti-unti napagod siya. Hindi sa pag-aaral, kundi sa pag-maintain ng image. Ma, pwede bang wag mo na lang akong ikwento sa iba? Tahimik ang nanay niya. Bakit? Ipinagmamalaki lang naman kita. Doon siya natahimik. Kasi, paano mo sasabihin na yung pride nila, yun din ang bumibigat sa'yo? Para sa nanay niya, pagmamahal yun. Pero para kay Leia, pressure. After that, hindi na nila pinag-uusapan ulit. Typical sa pamilya nila. Every time may magtatanong, tumataas ang kaba. Hindi dahil mahirap ang tanong, kundi dahil baka hindi niya ma-meet ang sagot. Hindi na niya alam kung sino ba talaga siya. Yung magaling na version o yung totoong siya. Isang gabi, umiyak siya. Hindi dahil bumagsak siya, kundi dahil napagod na siyang magpanggap. Doon niya na-realize, hindi niya kasalanan kung may image na ginawa para sa kanya. Hindi niya kayang baguhin agad lahat, pero kaya niyang dahan-dahang maging honest sa sarili niya. Kung titingnan ko yung situation niya, parang may ilang bagay na quietly magme-make sense. Una, hindi lahat ng expectation kailangan mong buhatin. Pangalawa, hindi mo kailangang i-prove ang worth mo sa lahat ng tao. Pangatlo, parents don't always realize the pressure they create for their kids. Pang-apat, it's okay to redefine yourself kahit late. At panghuli, minsan, being enough is more honest than being perfect. Sa maraming pamilyang Pilipino, minsan ang pressure hindi galing sa galit, kundi sa pagmamahal na hindi marunong huminto.
At minsan, ang pinakamahirap na gawin ay hindi maging magaling, kundi maging totoo. Sa ganitong klaseng family dynamics, napapansin ko na ang golden child role hindi naman talaga pinipili ng bata. Parang unti-unti lang siyang nabubuo dahil sa expectations ng paligid, lalo na ng mga magulang. Sa simula, mukhang positive siya kasi may praise, may recognition, may sense of achievement. Pero habang tumatagal, nagiging mabigat din siya dalhin, lalo na kapag hindi na aligned yung image sa tunay na kakayahan o nararamdaman ng bata. Para sa akin, ang mahirap dito hindi yung pressure na mag-perform, kundi yung pressure na panatilihin yung identity na hindi mo naman pinili. Kapag nasanay ang pamilya na ikaw yung magaling, parang nawawala yung space para maging normal ka lang. Parang bawal kang mapagod, bawal kang magkamali, bawal kang bumaba. Nakaka-frustrate din isipin na kadalasan hindi naman aware ang magulang sa epekto nito. Sa kanila, pride at pagmamahal lang yun. Pero sa anak, unti-unti itong nagiging source ng anxiety at self-doubt. Siguro, ang pinaka-importante na realization dito ay hindi mo kailangang i-carry yung version ng sarili mo na ginawa ng ibang tao. Kahit pamilya mo pa sila. May karapatan ka pa rin tuklasin kung sino ka talaga, beyond expectations. Kung may ganito kayong karanasan or may ganito sa pamilya ninyo, sana may konting insights kayo na nakukuha dito sa videong ito. Maraming salamat sa pag-spend ng time dito at please huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa susunod ulit.